simula dito para sa Omega. Isang bagay na tricky pa rin talaga para sa Falcons is if you draft an Welcome assassin to like Hayabusa or Mobile Lancelot, Legends. usually pinipair up mo siya ng isang frontliner. Ang isang hero na pwedeng mag-play ng contact, Arlott and Kalea, hindi sila yung tunay na talagang haharap for the team. Baka nga si Few pa yung maging bait and contact dito ng Falcons. Well, we're about to find out dahil magsisimula na ang Game 1 of this Best of 3 series at nag-aara na nga magkakasakitan dito sa may bandang mid lane pero mukhang mauuna ang Team Falcons sa pagkiklear ng kanilang wave. And so far, no aggressive maneuvers for both teams. Talagang playing it safe sa early parts ng larong ito. Early pokes lang yung nakita natin kanina. We have yet to see kung sino pa nga yung lamang doon dahil agad namang na-replenish yung mga buhay nila. But for this gold lane matchup, nakita ko rin yung range advantage na meron itong si Super Marco sana. Kaso yung carry, hindi siya pinapag-clear ng minions talaga. Wow. Very interesting, no? Kadalasan Granger ang nang bubuli sa ganitong lane pero para bang nadadaan ni Netsky sa galaw. Yeah. And also yung aggressiveness with this Master Assassin pickup mula doon kay Netsky para manalo doon sa lane na yon. Hindi ka rin pwedeng maging sobrang passive burn going up against the Granger. Especially kasi yung Granger pwedeng meron double lane options lalo na dito sa expanding rivers. So gusto mo na ikaw yung aggressor at makakuha actually ng mga gold crabs. So far, no, wala pa naman talagang nagbibigay ng big engages at wala pa nga nababurn na battle spell. Matagal-tagal pa bago lumabas ang ating pinakaunang pagong. But here comes a 2v2 dito sa may bandang ibaba. James ay tatangkihin lamang ang damage. Tuloy pa rin ang labanan ng pokes. Pero lamang kasi yung Falcons dahil nag-heal din sila because of that passive mula sa Kalea. Oh, and here comes the expanding rivers. Mukhang lalabas na rin ang pinakaunang pagong. Hindi pa naman level 4 ang ating mga mid laners. Pero papunta na doon ang ating XP laners at level 4 na ang ating mga junglers. Hindi pa naman ata magkikita. Literal nagbibigay lamang ng info at vision. James din at level 3. Pero mukhang makakapag level 4 naman dito sa mid lane wave. Hawakan ni Ryzen yung turtle. Nakasilip lang si Ogwen. Nandun si James para mag-zone. Pero binitawan lang din nila. Hinihintay nila na mag-engage ang Falcons. Makuha sila ng ult para kay Super Yoshi. Traditional switch para makakuha ng ultimate. Itong Grok. Oh no. Will allow actually Omega to teamfight better. Walang ultimate si Ogwen sa moment na to. This is looking bad for Team Falcons. Kailangan lang makahanap ng pitas. Although sa gitna, may ginagawa. At si Netsky pa ang unang tutumba sa first blood for Super Marco. Meanwhile, yung turtle ay tinutuloy ng Smart Omega and that goes Ryzen with the Netsky. Pero yung ganda ng tectonic charge para kunin ang buhay ni Kyle TZ. 2 men down. I mean, 1-1 ang naging palitan pero hawak ng Omega ang turtle. And wow, naging lamang pa nga doon ang side ng Team Falcons in terms of gold. Kahit pa sabihin natin ang pagong ay napunta sa Omega. Yun dahil dun sa kill doon kay Netsky. And even the Purify committed para dito sa side ng Omega on their gold laner. Ang laking bagay na nakapita sila ng first blood in favor of Super Marco pa nga. Yun nga lang namatay doon si Caldizi dahil doon sa commitment ni Super Yoshi with that flicker. At wala nga siya flicker nun actually. Parang gumamit na lang siya dito ng tech charge. At meron siyang isang knife. Doon sa moment na yun kanina, kaya nagulat din tayo bakit sobrang taas ng damage output. Bigla out of nowhere, it's because of that plus 15 na physical attack na item. Tsaka binubuo niya yung Fury Hammer by the way. Yesterday, for Smart Omega, si Super Yoshi ang nagpapakita ng Fury Hammer on this Grok. I like this bago play, siya bumili ng bago siya bumili ng mga tanky items niya. Literal papasakitin niya muna sarili niya. Dito nga lang sa mid ay binuhat-buhat si Haji. Although wala pa namang masyadong mangyayaring casualty dahil innate sustainability ng Smart Omega mataas din. Plus yung mobility ng Kagura. Ito yung pinag-uusapan natin kanina during the draft. Yeah. Ang isang Kagura sa mga ganitong mga moments, mag-aagday talaga ng mga pick-ups at sobrang effective kasi pag tinignan natin ng mga heroes ng Falcons, hindi sila high HP heroes. So, you will also prioritize yung physical defense. And if you're Falcons, parang hindi mo muna iisipin yung damage ng Kagura dahil ang sources ng DPS ng Omega ay puro mga physical. You have yung carry, you have the Lancelot, as well as itong Grok. Yung kanyang combo ng isang Grok, kahit isang roamer, masakit. So, medyo maghanap ka muna ng physical defense, which also allows Haji to snipe yung mga low HP heroes ng Falcons. Narito na nga tayo sa pangalawang pagong ng larong ito. Team Falcons maglalagay na ng 5 katao around this turtle pit at tatakbo na patungo sa turtle na ito ang Smart Omega. Susunod si Ryzen tumingin. Nandun yung tech charge. Malaki Super Yoshi. Hindi kailangan tumama. And there goes Caldizi getting the turtle. May ipit lang Super Yoshi at bigla na lang binurse down. Pero Haji with that
combo. Kaso wala siyang makukuha. Si Ogwen lang James. pala. Ngayon tuloy pa rin sa paghabol ng Team Falcons pero naka-atras na ng tuluyan ng Smart Omega. Still a 1-for-1 trade. Pero ang pagong ay mapupunta sa kamay ng Team Falcons. Sino ba ang nananalo sa early game ngayon? Ngayon, masasabi natin yung Falcons, ang ganda ng kanilang pagkakabawi doon sa Omega. And most especially, itong si Kyle TZ, parang nalaman niya, nakapag-adjust siya doon sa ginagawa dito ni Super Yoshi. Kahit may flicker pa yon, nabigyan niya ng pagkakataon yung sarili niya na mag-prep ng isang shadow para naman makaalis siya agad. Even with the combo coming from Omega. Siyempre, tinulungan siya ng kanyang mga teammates. Flap, dealing the damage now. Kamuntik-muntikan si Haji doon pero dahil nga doon sa kanyang Rosso ang Therapy, inakatakas Kyle TZ though and Ryzen. May onting 1v1 lang sa baba, naramdaman na ng onti ni Kyle TZ yung sakit nung Lance, pero wala pa rin namang casualties. And so far, no, sa larong ito, hindi talaga nagkakaroon ng 1K gold lead. The largest gold lead so far na nakita natin ay pumatak lamang ng 700, around 800 gold, pero agad ding nawawala. We are entering the 6-minute mark. Napakakalmado ng laruan ng Omega and Team Falcons. Man, I just have to say it out loud. Naninibago ko sa laruan ng dalawang teams ngayon. Especially para dito sa Falcons kasi nakikita natin na sarili-sarili na yung mga papagprotektahan dito. Although si Few tumutulong din siya para sa pagpil doon kay Kyle TZ. Si Super Marco with this river control na sinasabi natin doon sa case to victory, ang ginagawa na lang nila dito is mas binibilisan na lang nila. Hindi sila nag-oversize sa river. Sa ngayon, Omega pa rin yung nakikita nating nakakontrol doon sa mismong river area. Pero para sa Falcons, fast clear lang, get out of the way, tapos turtle fights. Oh, saktong-sakto. Mukhang may 2v2 pa doon sa may bandang itaas. Magkakakitaan naman ang dalawang roamer at mukhang sasakyan na nila ang expanding rivers patungo doon sa panghuling pagong ng ating laro. Nasa pwesto na si Flap TZ pero mukhang ibablock muna ng Team Falcons si Super Yoshi. Tataran si Ogwen doon, nagamit yung tech charge para lang makatakas. James ang sumala ng onting damage pero alam nilang wala ng ultimate yung Brock. Pwede silang pumalag for the turtle at hawak na nga ni Kyle TZ yun pero nandiyan naman si Flap Ogwen para tulungan siya. Meanwhile, si Ryzen ay nakita rin nila at nabuhay mo pala yun. May Thorn Rose pa at nakatakas ng Boxer. Phantom Execution at mukhang libre na yung bagong sa Team Falcons pero humahabol at pumapalag pa. Naghahanap ng kasamang kill. Nagamit yung combo ng Kagura pero walang tinamaan kaya walang mamamatay. Great preparation mula dito sa Team Falcons. Naharangan nila ang Omega. At nakita nila si Ryzen, hindi na nagdalawang isip ang side ng Team Falcons. Binigyan agad. Ay! What a final slash mula kay Flap TZ to get Ryzen on that process. At tapos na bigla ang Falcons doon. Pagkakuha ng isa, alis na. Ang ganda ng pinakita dito ni Flap TZ with that flicker, catching off guard itong si Ryzen. Back-to-back plays mula sa Falcons na hanap nila yung juggler ng Omega that allows them to win the team fight. Hindi pa nagsisimula dito yung scaling ng Omega. Hindi pa sila nakakapwesto. Nauuna na yung Falcons. And this is by far the largest gold lead so far para dito sa Team Falcons. Final slash na gamit pero magandang block mula dito kay Super Yoshi. Nahabol ngayon ang Smart Omega Super Yoshi connecting the tech charge doon sa dalawa. May bubuhatin pero si Xavier pala pero di na kailangan pang isisi dahil kayang patayin na. Ngayon si James ay may ipit din pero dahil Uranus makunat talaga at hindi siya mamamatay pero Tori ang gustong kunin next ng Falcons. Itutuloy pa nga ata nila to. Papasok dito si Flap TZ. Tatama yung dash pero James ay buhay pa rin naman. Final slash kay Netsky. Makakapag-dash at buhay ang parehas na kupunan. At mukhang kailangan na muna mag-reset ng bagya dahil nagiinit na doon sa top lane, pare. Nakita natin sa Omega, hindi sunod-sunod yung kanilang mga initiations. So to, maganda yung mga initiations na nakikita natin mula kay Super Yoshi. There wasn't any follow-up kasi malayo pa yung kailangan lakarin ng isang carry, a mid-range marksman, tapos single target pa. And then if you think about yung Kagura, the only problem palagi pag inisip natin sa Kagura is combo-based na hero to. Kailangan meron ka ng ultimate para dun sa yin-yang na connection at tapos makakuha ka dapat ng magandang burst down kung sakaling may mag-initiate. Omega is now dependent on their execution. Kapag nawalan sila ng isang DPS, mahihirapan silang makakuha ng second team fight. Whereas itong Falcons, napakataas na kanilang sustain. They have the Jushin. You have this Arlot na low cooldown yung kanyang ultimate. At syempre, unlimited na bala mula kay Super Marco. To be honest, no, sobrang low uptime ng actually sobrang taas pala ng uptime ng Team Falcons dito. Halos lahat ng kanilang mga hero ay yung walang resources na inaapangan. At sisimula na nga ng Omega ang Lord na ito. Nag-ulti na rin si Netsky, so ipapersata nila. Flap TZ nandito mag-isa. Nandiyan naman Super Marco at Haji. Oh no! Oh no! Pero si Haji makakakuha nung Lord. Ryzen's gonna go down. Hahabol ang mga Falcon at si James ang sinusubukan pero si View ay medyo napalalim at namatay
namatay sa pagkakataon na yon, pero tuloy pa rin si Flap. Kaso nandiyan si Super Yoshi para pigilan lahat ng plano niya. But then it's a good lord take for Smart Omega. Sa gitna, susunod. Nandiyan naman yung final slash na kukonekta sa dalawa. Pero wala siyang damage output. Kyle TZ doon sa likod. Gustong kumis. Oh, no. Pero wala siyang damage ngayon. Maghahabol, papalik. Smart Omega. Tech charge sa dalawa. Kaso si Flap TZ susubukan. Wow. Continue yung panggugulo sa likod. Kaso nga lang, makaka-atras pa rin Super Yoshi. And James is solo zoning wow. members from Team Falcon. Haji! And yung combo ay nandyan para kitilin si Ogwen. May ipit na naman si James. Mabubuhat siya pabalik. Ayaw ng damage. Hindi tatama yung final slash at makaka-atras ang Smart Omega. Good sequence mula dito sa Omega at hindi pa nga tapos. Ryzen papasok dito sa purple buff para mangnakaw. And another Oh my block God, mula what a dito block. kay Super Yoshi. Pero doon sa retry battle na yon ay mananaig pa rin si Ryzen. With all of the sequences na nakuha ng Omega doon ay liliit ang gold lead from 3,000 to 1.8. What a very important team fight para sa Omega. Yung extended team fight. Another final slash galing kay Flap TZ. Ang Pero si kunat! James napakakunat pero naging numero ng Sky Piercer ni Super Marco. At okay na yata doon ang Team Falcons. Walang flicker si James no moment na yon. And this time, Flap TZ has his own. Ang panggulat ng Falcons. Yan na talagang bentahe ni Flap TZ. That's why they still picked up this Arlot. Kaya sa ngalan naging dicey. Omega pa rin ang nakalamang dun sa mga exchanges na nakita natin with Netsky now dealing the damage. Haji snatching yung Lord. At syempre, meron pang combo na nakikita tayo mula sa kanya. Great game sense mula dito kay Haji, no? Na knock up ng dalawang Ayun. beses. Pero wow! Pero set up na naman mula kay Super Yoshi. Texture sa dalawa. Super Marco's gonna go down. Yung si Ryzen ay tumatahi at sumasayaw. Double kill para sa kanya. Tatlo mawawala para sa Falcons. At nakalabang bigla ang Omega. Yung kalamangan nabubura na. Oh my God. Equalize na naman tayo, pare. Sa lahat ng mga Grok players, yun yung combo na pinapractice mo talaga sa custom paulit-ulit. Second skill, flicker, first skill, sabay ulti. Hindi nakareact. Mga members ng Falcons, hinampas sila sa pader. Oh, wow. That is the high IQ. Sobrang high IQ nun na pinigilan niya yung minions para hindi na pumutok pa yung Holy Blessing. Exactly. Wow. The insane game sense mula dito kay Wow. Super Yoshi. Pinakita na nga muna yung microplay, yung pinapractice mo sa custom Ayun, no? game, pare. Look at that. Zero reaction. And we are talking about the bulletproof Super Marco here. Alam niyang mangyayari yun, pero sobrang bilis lang talaga ng mga pangyayari. He actually popped the flicker nung mga moment na yun, pero hindi enough. Like you said, Womi, hindi nakareact. Magical set of plays mula kay Super Yoshi, accented by that 100 IQ play. Sa Earthen Rampart, pare. Imagine mo, alam niya mag-i-expire na yung Earthen Ramp, yung yung Holy Shields. Defense doon sa baba. Kaya naman nilapagan ng Earthen Rampart, kaya naman nakabutas pa. At ang masama para dito sa Team Falcons ay ito yung long lane for this Lord. Medyo mahirap nga na basag na agad yun. But this time for the Lord. Kita naman na rin ni Ogwen na nandun si Super Yoshi sa may right mid bush. Pero hindi nahahawakan pa ng Smart Omega yung Lord. In fact, they would push that short lane. At si Super Marco nagpakita na, they can burst this Lord down. At we're talking about a carry. Hindi magdadalawang isip ito na i-burst the moment na ipop yung ulti, pero hindi pa naman ginagamit ito. Hahawakan lamang ni Ryzen. Good vision mula dito kay Flap TZ. Here comes the expanding rivers. Lamang pa rin sa wave ang Omega doon sa may bandang top side. At pwedeng bumili ng oras yung Uranus dito. Ang reset na to ay papabor sa Omega dahil alam nila lamang sila dun sa may long lane, dun sa may top lane. Kailangan lang nila maghanap. I-bait lang nila ang Falcons na mag-overcommit sa kanila. Flap TZ may flicker this time though. So ito yung magiging alas ng Falcons. Kaso si Kyle, Nako. kailangan mag-ingat ha. Medyo malayo pa yung jungler ng Falcons. At yung Smart Omega naman, patuloy nilang nire-reset at binibitawan yung Lord. Alam nila yung advantage nila, pare. Hindi nila pinipitawan yung advantage na meron sila. Flap TZ, kung may gagawin na play in Team Falcons dito, it has to be quick. It has to be the right person. Hindi pwedeng yung Uranus yung matatamaan dito. It has to be Netsky. It has to be Ryzen. At kailangan na nga dumepensa dahil tumatama na yung mga minion wave sa base. Pinabagalan lang talaga nila yung takbo ng Lord Dance. Even Flap TZ, hindi pa siya makapag-hard commit. Ogwen, mukhang siya yung bibigyan. Hindi pa nagamit yung tech charge. Nagamit lang yung flicker. Kaso nga lang aatras pa rin. Oo. Dahil hindi pa kaya ng Falcons sumabay. Well, ginagamit lang talaga nila yung minion advantage nila dito. Para sa side ng Omega, this is a different take on the map. Fundamentally sound, men. Alam ng Omega yung tamang gagawin. Minimizing the risk of this Lord take.
Hindi nila kailangan i-all-in agad ito. Pwede nilang lutuin ng matagal hanggat masarap na talaga yung putahe sa harapan nila. Slow torture yung nangyayari for Team Falcons. Kaso nandyan na, pinuhat ni Owen si Super Marco. Yoshi. Ngayon papalag pa, pinuhat din ni Pew. Wow! Nasa charge, papalayon, papaatras. Pero mukhang si Baptiste gagawa ng mirakulo. Kaso siya'y tumumba at Wow! nakapas ang buong Falcon. Meanwhile, Super Marco dealing some damage to James. Pero iniinda lang niya, okay lang sa kanya. 1-to-1 yung palitan. It's an XP for a goal. Pero si Oh, Pew ay no! kamunti ka na rin. Bubuhatin si James para mag-zone. Aatras ang Smart Omega. Wala yung isang damage dealer nila. No Netski means gustong kunin ng Team Falcons ang nasa harapan nila. Pero mukhang di nila i-risk ito. Nagpakita na rin ng Hayabusa sa may bandang topside at kita nila kung nasaan yung Lancelot. Flap TZ for Netski at mukhang reset na naman para sa Lord. Yan ang mapakita ng counterplay come na ng Falcons. Again, Flap TZ with a flicker. Pero sa ngayon, sa second round ng Lord na to, walang flicker itong si Flap TZ. Ganon din naman si Netski, wala siyang Purify. And no Wind of Nature, dahil kakagamit lang din. It will soon be on cooldown. But off cooldown, I mean, Omega. Kailangan na nalang ilaban sa ngayon itong moment na to. May flicker din si Super Yoshi dito. Pwedeng mangbigla itong Grok na ito na nire-respeto across teams, banning it out against Omega. Ano kaya ang magiging play ni Super Yoshi dito? Available ang flicker pero mauuna si Ogwen. Binuhat niya ang bigla si Super Yoshi. Sumubok si ng Mauna pero si Kyle TZ nasa likod. Pinaugi Shadow Kill. Nabuhay nga lang itong si Haji. Tuloy pa rin ang pagsayaw. Super Yoshi ay sumasunod ng damage. Ryzen! Combo. At may textures na pwedeng inabag. Ryzen goes in. Super Marco ay low. Inabot pa ng mga Ionic Flames. Neto ni James na double kill para sa kanya. And yung Lord ay tuluyan na rin. Napunta't napa sa kamay ng side ng Smart Omega. Pero 5v3, ang Lord ay napunta sa kamay ng Team Falcons kaya kahit papano ay makakatulong naman ito sa pagdepensa nila. Pero mukhang magtotore na nga dito sa may bandang gitna si Ryzen ay nag-low na rin. Papasok po ni Flap TZ, nandito na rin, natulak pa nga ng heavy swing. Sinubukan nila ni Flap TZ, kaso nga lang pinura siya ni Netski. Pati yung Lord ay isasabay na burahin at tower lang ang barangay. And it's Smart Omega getting game 1. A Game 1 victory.